Hello, what up? Once again, another day, another verse na naman tayo. Mapupunta tayo ngayon sa Psalms chapter 27 verse 4. And ang sinasabi dito ay, isang bagay lang ang aking hinihiling sa Panginoon. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang ang kagandahan ng Diyos ay aking mapagmasdan at do'y humingi sa Kanya ng patnubay. Sa verse na ito, makikita natin kung ano yung pinakamalalim na hangarin ni Haring David. Yun ay hindi kayamanan, yun ay hindi yung tagumpay, yung kapangyarihan, at yun ay ang makasama niya ang Panginoon. Nare-remind tayo ng verse na ito na sa kabila ng ating mga alalahanin sa buhay, sa kabila ng kabisihan natin sa buhay na ito at mga ginagawa natin, napaka-importante na bigyan lagi natin ng halaga yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kagaya ni Haring David, ang pinakamahalaga sa kanya is yung nandun siya sa presensya lagi ng Diyos. Sa tuwing inuuna natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin, nakakaranas tayo ng peace nakakaranas tayo ng kapayapaan, nakakaranas tayo ng sense of direction, kung saan tayo dapat pumunta, and kalakasan na hindi kayang ibigay ng mundong to. Hindi kayang i-explain ng mundong ito. Ang tunay na kagalakan ay makikita lang natin sa paglapit natin sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Ngayon tanongin natin yung sarili natin. Ano ba yung mga bagay na pinagkakaabalahan ng ating puso? Ito ba yung mga bagay na nakakapagpalapit lalo sa atin sa Diyos? O ito yung mga bagay na nakakapagpalayo sa atin sa Kanya? Tayo ba yung klase ng tao na pag oras ng galaan, pag oras ng barkadahan, pag oras ng mga kalayawan, mga bisyo, is kulang pa yung isang buong araw para sa atin? Alam mo yun, parang okay lang sa atin kahit pagod tayo, wala tayong tulog, wala tayong kulang yung pera natin. Pero pagdating sa pagsamba sa Panginoon, pagpunta sa church, pagba-Bible study, or pagpe-pray, wala tayong oras. Lagi nating sinasabi pagod tayo, lagi nating sinasabi na wala tayong time, di ba? Na busy tayo, di ba? Pero pag oras ng mga galaan or barkadahan, walang busy-busy, di ba? Binibigyan natin. Timbangin natin yung sarili natin. Saan ba tayo? Kadalasan, may mga tao na wala talagang panlasa pagdating sa mga word of God. Or tayo ba yung tao na laging excited sa salita ng Diyos, ay laging excited magpunta ng bahay panambahan, diba? Excited sumamba sa Panginoon, excited magbigay ng papuri sa Panginoon, diba? Excited mapangiti si Lord, excited na ma-encounter si Lord lagi. Alin tayo doon sa dalawa? Titignan natin yung puso natin. Ano ba yung hinahangad natin? Ano ba yung hinahanap natin? Yun ba yung mga bagay or yung mga tao na magpapalayo sa atin sa Diyos, or mas gusto natin sumama doon sa mga taong mas magpapalapit pa sa atin sa Kanya, or mga tao na mas magpapakilala pa sa atin sa Kanya? Nawa kagaya ni David, sa lahat ng bagay, wala nang mas higit pa dun sa presence ni God. Nawa kagaya ni David, ang presensya ng Diyos ang pinakamahalagang hangarin niya sa buhay. Nawa maglaan tayo lagi ng oras sa Kanya, araw-araw. Lagi tayong maglaan ng oras para sa ating Panginoon. Kasi siya mahal na mahal niya tayo. And nawa mahalin din natin siya kagaya nung hindi natin kaya higitan, pero masuklian man lang natin yung pagmamahal niya sa atin, yung katapatan niya at faithfulness niya sa atin, no? Alam niyo yung mahal mo ang isang tao, di ba? Kulang ang isang buong araw, and gusto mo lagi kausap mo siya, gusto mo lagi kasama mo siya. And ganun kasi nakikita ko dito kay Haring David. Nakikita ko sa kanya na sobra yung pagmamahal niya sa Diyos, na mayaman naman siya, hari naman siya, marami naman siyang pwedeng hilingin,
Diba? Marami naman siyang pwedeng puntahan. Pero ano yung hiningi niya? Sabi niya, one thing I ask from the Lord and this is what I see. At yun yung gusto niya. Yung mag-dwell siya sa presence ni God. Yung mag-inquire siya lagi dun sa temple ni God. Para para matuto, para mas malaman pa kung sino talaga si God sa bawat araw. Nawa kagaya ni David, araw-araw din nating gustong makilala pa ng mas sigit pa sa pagkakilala natin ng Panginoon. Kasi ganun naman yun, di ba? Pag mahal mo ang isang tao or pag mahal mo ang Diyos, di ba? Kung mahal mo ang tao, gusto mo siya makilala araw-araw. Gusto mong araw-araw may natututunan ka tungkol sa pagkatao niya. Ganon din sa Diyos. Nawa dumating tayo sa point na parang araw-araw gusto nating mas makilala si Lord. Ano pa ba? Ano pa ba yung kailangan ko matutunan sa Kanya? Paano ko pa ba siya gustong mas makilala pa? Di ba? Nawa magkaroon tayo lagi ng excitement na ma-encounter pa siya lalo. Nawa magkaroon tayo ng panlasa talaga sa salita niya. Makikinig lagi tayo sa salita niya. Isipin natin, ang lawak ng kaharian ni Haring David. Ang lawak ng palasyo niya. Pero ang gusto niya is mag-dwell dun sa temple. Sa place ng panahon nila. Yun yung place ng panahon nila kung saan nandun yung presensya ng Diyos. Dun niya gusto. Dun siya nagsusumiksik. Mas higit sa lahat ng mga lugar, dun niya gusto pa rin sa presence ng Lord. So, nawa ganun din tayo. Dumating din tayo sa point na yun na kung papipiliin tayo kung saan tayo pupunta, kung sa galaan or sa bahay panambahan ng Panginoon, doon tayo sa bahay panambahan ng Panginoon. Kung mayroon tayong pakikinggan, ang pakikinggan lagi natin yung salita ng Panginoon, di ba? So, yun lang. God bless everyone, and nawa patuloy natin palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong ito. God bless.